Welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago ako bumati at pagpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Kenneth Atienza. Actually napakarami nang nagtatanong nito kaya gusto ko nang bigyan ng kasagutan. Ang sabi ni Kenneth Atienza, tanong lang po, yung pong bala ng 38, sadya po ba masikip yung pinakatingga 38 doon mismo sa pinakadulo? Kasi sinukat ko po, parang hindi siya lulusot. Okay, at actually hindi lang yan sa mga revolver, sa lahat pong bala yan. So may isa pang tanong dito mula kay Daniel de Guzman Arriaga. Sir, masikip po ba talaga yung dulo masikip po ba talaga yung dulo ng baril ng caliber 38? Kasi tinesting ko po, ilusot yung tingga na bala, pumasok naman siya sa main hole ng baril, pero sa pagdating sa dulo masikip siya. Ganun po ba talaga yon? Okay, hanapin na natin dito. Meron tayo dito nga 38 barrel. So, sukatin nga natin. So, meron pa rin isa dito. Maraming nagtatanong nito si Jonathan Narciso. Nabibinat po ba sir ang bala pag lumabas? Naputok ko yung 38 ko at kinuha ko yung bala, tingnan ko nabinat yung bala nung pumasok ko sa baril, maluwag na sa baril. Okay, so sasagutin natin yung mga tanong na yan para wala nang magtanong. Okay, at pasasalamatan ko lang yung ating mga subscribers. Maraming salamat sa inyong pag-share ng ating mga videos. Patuloy naman tayong dumadami. At lalo tigit maraming salamat do sa mga hindi nag-skip ng ads, sapagkat nakatulong po ang inyong panonood, ang hindi pag-skip ng ads sa ating revenue, dahil ang ating YouTube channel ay ginawa ko para sa ating 6 na estudyante na mga anak ng single parent, na yung revenue ng ating YouTube ay binibigay sa kanila para sila ay makapag-aral, at least meron silang pambaon. At pinasasalamatan ko din yung mga nagpadala sa ating premiere videos, si Nolly Peace America ng Virginia, USA. Yung pinadala ay bibili naman natin ng school supplies, at gayon din kay Jobil Platon, Buyumay ng Riyadh, Saudi Arabia. Ayan, at talagang ang mga bala, kahit yan ay 38, kahit 45, kahit 9mm, talagang masikip yan. Masikip yan. Kahit yung mga inasabi ni na mga tingga sa ay masikip talaga yan sa dulo. Dito sa medyo maluwag yan. Pero pagdating sa hindi talaga yan lulusot. So ganun talaga ang mga At ang mga tingga, talagang yan ay nabibinat. Pero pag yan ay pumutok, lulusot na yan, pero may tutulak mo na yan, pero hindi man yan malalaglag. Dahil yan ay may siya, kaya nga ito ay may groove o may rippling. Kaya yung groove na yan, yung rippling na yan ay bumabakat dito, kaya meron ng ballistic, at imamatch yan do sa rippling nito, kung kagano ang laki ng twist, kung kagano kalapad yung groove, yan ang at talagang masikip yan, masikip, dahil kung maluwag yan ay hindi yan magkakamero ng power, dapat kasi pag pumutok yung powder dito sa loob na to ay magkakamero ng high pressure.
magkakameron siya ng high pressure na mahigit na 1,000 PSI, mahigit pa. Depende yan sa lakas ng powder at ng bala. So masikip talaga yan. Dahil kaya yung iba ay walang power. Walang power yan pagka yun nga, inano na rin natin yung balagbag, babalagbag yung bala, ang maraming kumbis ko na topic na masikip yan dahil doon sa groove yan ay mag-i-spin, umiikot yung bala para ang bala ay tuwid na tuwid. Kumbaga, ang dating ng bala ay hindi babalagbag. Okay? So yun ang talagang talagang yan ay masikip. Hindi po yan po pwedeng maluag. Dahil kung yan ay maluag, hindi yan magkakameron dito ng pressure sa loob ng bala. Okay, at kaya ninyo naririnig yung malakas na putok. Pag lumabas na dito yung bala, yun na ang explosion. Pag lumabas na dito. Okay, kaya yung pressure na yon ay itinutulak din yung baril patras dahil sa lakas nung lumabas dito na pressure. Ngayon, kung yan ay maluwag, ay ang tawag doon ay pungaw. Pungaw ang tawag doon. So, talagang masikip yan. Hindi po pwedeng maluwag yan. Yun ang normal yan. Huwag kayong matakot na, ay baka ito sumabog basta tama ang caliber ninyo na ginamit. Kaya hindi ko nga ina-advise yung mga mabababa na caliber ay babalahan ninyo ng matataas na caliber na pang-caliber na bala kagaya ng 38. Hindi ina-advise yan na balahan ninyo. May mga nagtatanong din, pwede bang balahan yung yung 38 ng 357? Hindi po, dahil ang barrel nun ay hindi naka-design doon. Pero yung 357, dahil mas mahina ang 357, pwede ninyong balahan ng 38. Kamukha nung mga ginagawa namin dito. So yun. At naka-design po talaga yan. Lahat ng baril ay naka-design yan doon sa kanyang caliber. At yung mga nagtatanong din ang mapapayo ko ay balahan lamang ninyo yung inyong baril kung yung eksaktong caliber para hindi kayo magkakaproblema. Yun ang mapapayo ko sa iyo. Talaga pong yan ay masikip. Dahil nga kaya na masikip, pag na-burn yung powder dito, magki-create yan dito sa loob ng napakalakas na pressure. Malakas na pressure. At yung pressure na yon ang magpapa-open din ng kanyang slide. Kamukha nito, magpapa-open ng slide at magpapatapo ng kanyang basyo. Dahil kung yan ay maluwag, kahit yung mga airgun, yan ay hindi rin maluwag yan. Yung mga bala niyan ay parang yung raketa ng badminton. Yung bandang puwit ay masikip para yung air pressure na lumalabas ay buong buo. Kumbaga. So yun ang kasagutan diyan at magtataka naman kayo sa mga airgun. Okay, sa mga airgun, sa mga shotgun. Dahil papaliwanag ko na rin sa mga airgun. Napaliwanag ko na. Dahil ang bala po ng airgun, ng shotgun ay ganito yung kanyang shot. Yan o. Ito yung mga pang-ibon. Merong mas malalaki dyan. Merong islag. Okay. So maraming klase yan. So bakit naman yan ay kung tutusin mo masikip yan, hindi yan paano masisikip yan sa barrel? Okay. Yan pong mga bala na yan ay nakalagay po yan dito sa ito nakalagay yan dito. Ito ay nakapasok dyan. Yan, nakapasok sa loob. Yan, nandito ang powder niya. Hindi nakahalo sa kanyang hindi nakahalo dito. Nakahiwalay. Kumbaga nandito ang powder. Nandito. At ito naman ay dito nakalagay. Yan, papakita ko lang sa iyo sa inyo para
maunawaan din nyo. Kasi magtataka kayo, para hindi na ninyo matanong. Yan ay dito nakalagay. Yan, nakaganyan yan. Yan mga islag niya dito nakalagay. Pero yan ay nandito. Okay? So, pagka nasunog yung powder dito, kasama itong lilipad sa barrel. At bakit naman nagkakamero ng malakas na pressure? Nagkakamero niya ng malakas na pressure. Sasalin muna natin to para kumalat. Yan. Nagkakamero niya ng malakas na pressure, parang ganito. Ito yung bala, ito yung loob niyan eh. Ito yung labas niyan. So ito yung nasa sa loob niya. Yan, nakaganyan siya. Yan. So mula dito, pakita ko lang sa inyo. So nakaganyan siya, nakapantay na ganyan yan. So mula itong space na ito dito, puro puro powder yan, puro gunpowder o pulbura. Tawag natin pulbura, gunpowder yung nandito. So, yung pinakita ko sa inyo kanina, ito ay yung puno ng kanyang shots. Sari-sari, hindi pare-pareho yan ha. So, pag ito na ay nakapasok na dito sa loob ng chamber, ito. Yan. Pag ito ay nakapasok na sa loob ng chamber niya, yan, nakapasok na siya dyan. Ganyan na yan. Pag pumutok yan, ito ay itutulak ng pressure. Ito ang itutulak ng pressure. Ay bakit magkakamero ng malakas na pressure yan? Dahil ito ay napakasikip nito. Ito ay napakasikip sa loob ng barrel. Yan o, hindi mo siya may tulak, hindi mo rin siya may tulak. Yan ang nagiging parang head. Para magkameron dito ng malakas na pressure. Kaya yung mga yung mga gumagawa ng mga tubo-tubo lang ng gripo o ng nawasa, walang pressure yun, mahina. Kaya yung tinatawag nila na pag tinamaan ka daw ng shotgun, yung parang kasing laki ng bilao. Kasi nga hindi buwan dating. Kasi ang mga shotgun may mga pa yan, may mga choke pa yan. Kumbaga, pagdating pa niyan dito sa dulo, pasikipan ng pasikip yan. Palit pa ang butas niyan dito pagdating di sa dulo hanggang dumating doon sa choke. So napakalakas talaga ng pressure ng shotgun dahil maraming powder. Yan. Yung ito ang nagpapasikip, hindi yung kanyang mga shots. So ganun din ang parang inano ko lang sa inyo yung dito sa mga slag o mga projectile. Ito ang projectile, pero para sumikip yung kanyang mga bala, ito gumagamit ng ganito ang meron ding slag ang yung isang buo lang ang mga shotgun. Maraming klase yan. Merong shots na 12, merong mga Pero may nagsabi, sa akin na ito daw ay nagpapareload na hinahaluan ng pako. Believe me, makakasira po ng sagutan ka na. Makakasira ng barrel ninyo, magagasgas sa loob ng barrel ninyo pagka ginamitan ninyo yan ng ibang metal. Kasi ito ay lead. So, pag ginamitan ninyo ng ibang metal yan sa loob, gagasgas yan. Gagasgasin niya yung kanyang barrel at hindi tatagal yung inyong barrel. So, yan, nasagot ko na rin yung katanungan. So, ayan, at para lang magkameron kayo ng kasi ito, for educational purpose naman talaga yung ating mga videos. Yan hindi talaga ninyo ito mapapalusot. So, kumbaga, ang naging projectile para sumikip ito sa shotgun. So ayan, yan ang loob ng bala ng ammunition ng shotgun. So ayan, so sana for educational purposes ay magkameron din kayo ng kaunting kaalaman at inaano ko lang sa inyo na ganun ang talagang ganun talaga ang mga bala. Hindi talaga yan maluwag. At kahit shotgun. Okay, gusto ko lang
gusto ko lang munang reaksyonan itong comment ni 6 Monocross. 6 Monocross mo. Ang sabi niya, dapat sir, magpunta kayo mismo sa Danao, nandun ang mga kaanak. Nandun ang mga kaanak. Kaya kabisado ko. O, may mga kamag-anak daw sa Danao. Yung 70s, 80s, 19, kikil doon, kikil dito. Year 2000, sir, machine na, sir, malimit. Machine na, sir, malimit ang bakal na gamit nila mula sa lumang tangke na digera. Yung sinasabi na galing sa junk shop o kabilya, baka noong 70s, 80s, 90s, micro caliper, sir, micrometer, meron na nangangapital sa kanila na palihim machine. Ang bintahan now 45 12K na, sir. Alamin mo mismo, magpunta kayo pag nauwi kayo sa Pilipinas nating mahal. Okay, so totoo naman yung sinasabi ni 6 Monocross mo. Gusto ko lang ito reaksyonan dahil dalawa ang kasama ko dito nagtatrabaho sa Danao. Dito mismo sa aming kumpanya. So, alam na alam ko ang istorya nila. Na meron talaga, ang akala kasi nung iba, ilan-ilan lang yung gumagawa sa Danao. Napakarami po nila. Totoo naman na meron na talagang, kahit noon pa meron na talagang gumagamit ng mga machine. Yung kasama ko dito nagpapamachine siya sa machine shop. O para gumanda yung gawa niya. Pero meron pa rin pong mga gumagawa na dumadayo pa sa bundok para hindi mahuli. Namumundok, ang dala lamang ay vice, kikil, martilyo, at yung mga tools na basic tools. O mga pangbarina pa nila, ganon. Meron pa rin nga na ganon. Dahil yun ang kanilang kabuhayan. At talagang meron na rin gumagamit ng meron na rin gumagamit ng mga machine. Totoo yun. Pero sabihin mong nung ngayon ay wala nang gumagawa sa bundok ng mga ganun, meron pa dahil yun talaga ang kabuhayan nila. Okay, so yun lang masasabi ko. Hindi ko na kailangan pumunta doon sa Danao kasi dalawa ang kasama ko dito na mismong taga Danao. Hindi ko lang sasabihin sa inyo ang pangalan. At talagang gumagawa din sila ng baril sa Danao. Yun ang mga karanasan nila. Hanggang sa mapapunta na rin sila dito sa abroad. Kagaya ko rin sila ng mga backyard maker dati. Pero ako, backyard maker ako na may machine shop dati. So, ganun talaga. Hindi po, madami sila na gumagawa. Hindi po, meron talagang may puhunan, bumili ng mga machine, tapos yung mga ibang mga gumagawa sa bundok, yun na rin ang kinuha nilang at yung iba ay naglegal na. Naging legal na yung iba. O, yung iba nagtrabaho na sa mga legal na mga factory. Meron na po yan. At yun po talaga ang istorya. So, ayan. At sana maunawaan din ninyo yung aking mga videos. Hindi ko mo ako yung naglalabas ng ganun ay nilalahat ko na. So, ganun talaga ang kalakaran sa Danao. Meron pa rin namumundok. Hanggang ngayon. Ay mantakin mo, saan ka nakakita ng 45 na 12,000? O anong quality niyan? Bakit yan ay 12,000? Yun na lang sa presyo na lamang yan. Ako ay bumibili ng mga baril. Ang pinipili ko yung medyo mataas ang presyo. Okay, so hindi ko na pinakikialaman kung ano man yung materialis na ginamit nila. Okay, so ayan lang ang masasabi ko sa ngayon. Nagre-reaction lang tayo. At libre naman, hindi naman siya basher. Siya ay nagre-reaction lang. Okay, kahit mga basher, welcome sa ating inulit ko, hindi naman basher siya, yung nag-comment na yun. Na lang siya, nagpaliwanag lamang siya. Nag-comment lamang siya. Okay, at maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli, God bless us all. At magtanong lang kayo at sasagutin natin yan sa abot ng ating malit na kaalaman. At kung may mga alam pa rin kayo, ay inyong i-share. Welcome po ang pag-share dito sa ating videos. Thank you very much.